morning po, everyone. Again, pwede po ba tayong tumayo sandali in the presence of God? At i-welcome po ulit natin, i-recognize natin ang presence ng Holy Spirit. Matuto po tayo na every time tayo po humaharap sa Lord, sabihin natin, meron tayong words para sa Panginoon. Sa sarili niyo pong salita, come on, sabihin po natin, we welcome you, Holy Spirit. Come on, sige po. A prayer po yan, maigsi lang. 3 seconds, 5 seconds, gamitin mo yung bibig mo para sabihin mo sa Panginoon yung laman ng puso mo. Lord, in our hearts, we want to worship you today, tomorrow, and forever. This life is about the worship of you. Salamat po, sinasamba ka namin because you are God. Wala kaming ibang Diyos, ikaw lamang. Wala kaming sasambahin. Hindi kami sasamba sa tao, sa bagay, sa anumang bagay na pwedeng ibigay sa amin itong mundong ito. Ikaw lang, Holy Spirit. Teach us. Bayaan mo na sa pangatlong linggo ng month-long celebration namin ay may bago kang gagawin. Maranasan po namin higit pa doon sa dati mo nang ginawa. Because you are God of new things. Ikaw po ay Diyos ng mga bagong bagay, hindi ng nakaraan, kundi ng aming hinaharap. Turuan mo po kami, Holy Spirit, to glorify our Lord Jesus. Itaas po, maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Jesus sa gawaing ito. Salamat po sa iyo ang papuri namin, ang aming pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Amen. God bless you po. Sige po, pwede na po tayo maupo. At salamat sa Lord kasi nakakatatlong linggo na po tayo. At next Sunday, the same time pa rin po tayo, 9 a.m. dito pa rin po sa Fisher Mall. At hindi ko alam kung meron pa pong special number. Pero sa totoo lang po, salamat sa buhay ng mga primary 12 natin. At hindi ko po akalain na makakapagsayaw talaga yung tatlo. Si KD, si Adrian, at saka si Daniel. Kaya alam ko, naghakot po sila ng fans dito para pumalakpak. Anyway, gusto ko lang po na at this time, meron lang po tayong pag-usapan. Of course, every Sunday, ang message po ng Diyos ay important. Pero hindi ho ganong maraming nakakaalam. Marami pong nagsisimba every Sunday, pero hindi po nila naintindihan yung mga importanteng bagay. At alam nyo ba na ang purpose kung bakit po tayo may church? Marami po akong nadidinig, hindi po nila alam ba't sila nandito sa church. Akala ng iba, kaya sila nag-church, a-attend ng Sunday, magsisimba. Kasi dito po sa Pilipinas, sanay na po tayo, na nagsisimba ang tao pag linggo. Pero hindi po yun lang ang meaning ng buhay po dati. Namatay po si Jesus sa cross 2,000 years ago, at ang sabi ng Bible, yung kanyang katawan na naging pintuan po natin. Ibig sabihin, nung mamatay po si Jesus sa cross, yung katawan po niya ang naging daanan. Kaya ang tawag po kay Jesus sa Bible is the door. Siya po yung pintuan. Yun po ang isang pangalan ni Jesus sa Bible. At ibig sabihin, tayo po ay pumapasok pag ikaw ay Christian. Pag ikaw ay nagsuko ng buhay mo kay Jesus, tumalikod ka sa lupa mong buhay, ikaw ngayon ay pumapasok sa isang bagong uri ng buhay. Amen? Hindi na pwedeng ganun ka pa rin ng araw. Kung dati, nagsisimba ka lang, tapos wala na, yun lang ang ginagawa mo, nagsisimba ka lang, hindi na ho katulad noon ang buhay natin ngayon. Dahil nga po si Jesus ay naging pintuan. Ibinigay niya yung kanyang katawan upang doon po tayo pumasok at makasumpong po tayo ng isang bagong uri ng buhay. Sinasabi ko po ito para maintindihan niyo po itong ating anniversary month. Gusto ko po maintindihan niyo bakit po tayo merong church? Bakit po tayo merong simbahan? Ang importante po ay meron tayong assignment. Sabihin mo nga, assignment. Sabihin mo, purpose. Our God is a God of purpose. Hindi po tayo nandito ng walang dahilan. Hindi pwedeng ipinanganak ka ng walang dahilan. Hindi pwedeng merong dulos ng walang dahilan. At hindi po para magsimba lang ang dahilan natin. Napakababaw po nun. Masyadong mababaw. Meron pong meaning, deeper meaning, bakit po tayo nandito ngayon? Because there's a purpose. Ang sabi po ni Jesus,
I will build my church. Sabi niya, itatayo ko ang aking simbahan, iglesia. At ano po ang purpose? Ano yung assignment? Para po mag-inflict ng damage sa kaharian po ng kaaway. Yun po ang purpose ng simbahan. I will build my church and not even the gates of hell cannot prevail against it. Ang purpose po natin, kapatid, kaya ka naging born again, is to inflict as much damage as we can sa gawain po ng kaaway. Yun po ang pinaka-importante. Naging Christian po ako, hindi para magsimba. Naging Christian po ako, hindi para umattend. Naging Christian po ako, hindi para lang magbasa ng Bible. Hindi po ako naging Christian para manalangin lang. Higit sa lahat, kaya po tayo naging Christian, kasi meron pong labanan na nangyayari, and whether you know it or not, masyadong malaki na po ang damage na ginagawa ng demonyo sa buhay natin, sa pamilya, sa kaibigan. Kung kayo po ay nagsasabing ang sama-sama na ng panahon, that's true. Bakit po? Kasi may kaaway po tayo na hindi mo nakikita at marami po kasing tao porket hindi nila nakikita, hindi sila naniniwala. Pero kaya po masama ang panahon ngayon, kaya maraming drug addicts, kaya marami pong lasenggo, kaya marami pong mga nagsusugal, nagugumon sa sugal, babae, pornography, kaya marami pong broken families, is because we have an invisible enemy. And that's his job, to destroy families, to destroy young peoples, and if possible, to destroy the coming generation. Amen? Are you listening? Yun po ang trabaho ng ating kaaway na hindi mo nakikita. Nasirain ang buhay mo, hindi po siya natutulog. Wala siyang ginawa kundi isipin ang ano gagawin kong damage. Paano ko sisirain itong pastor na ito? Paano ko sisirain ang pamilya niya? Yung mga pamilya sa Pilipinas, sa buong mundo. Paano ko sisirain ang kabataan? Paano sila magugumon sa alak, sa sugal, pornography? Hindi nga siya nakikita. At alam mo, hindi siya natutulog. Hindi siya nagpapahinga. Hindi niya kailangan kumain. Kaya makikita ninyo maraming may sakit. Kasi maraming pong sakit ay gawain ng kaaway. Dahil po sa iba't ibang niyang pamamaraan. Kasi nga wala po siyang ginagawa kundi mag-isip ng masasama. Wala siyang ginagawa kundi magplano kung paano po siya manira dahil siya po'y magnanakaw, manira, magnakaw at pumatay. Yang katabi mo, sabi mo sa katabi mo, ikaw target ka talaga. Sabi mo sa katabi mo, target ka talaga. Ano sagot ng katabi mo? ano sabi ng katabi mo? Tinamaan na nga ako. Hindi, yung katabi mo, tsaka ikaw, target ka talaga. Believe me. Hindi natutulog ang demonyo para sirain ka. Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya kumakain. Right? And the worst, hindi natin siya nakikita. Hindi ba yung, naniniwala ka ba na may germs? Sino sa inyo, hindi kayo naniniwalang may germs? Kapag hindi ka naniniwalang may germs at nagkasakit ka, sabi mo, ay, nagkataon lang to. Ha? Paano nagkataon lang na nagkasakit ka? Hindi ka nagkasakit na nagkataon lang kasi may germs. Kasi yung germs, papasok sa katawan mo, tapos magmumultiply, tapos magkakaroon ka na ngayon ng mga problem in your health, hindi mo nakikita yun, ha? Hindi mo nakikita yung germs. Pero yun ang dahilan ba't ka nagkakasakit. Sabi mo, hindi totoo yung germs. Nagkataon lang na may sakit. Maraming tao, sabi niya, ba't kami nagkakamalas-malas sa buhay? Bakit ang asawa ko na nagkababae? Bakit ang asawa ko natutong mag-drugs? Nagkataon lang siguro. Kasi yung germs hindi mo nakikita pero pumapatay yun. Hello? Ang germs, ang mikrobyo, nung magka-COVID kayo, ako nagka-COVID po ako, buong pamilya ko nagka-COVID, hindi mo nakikita yon. Naramdaman mo na lang, tama? Nandiyan na, napasok na yung katawan mo. Kaya please, wag mo sabihin, ay, walang demonyo. Nagkataon lang yan. Naubusan kami ng pera, nagkakasakit ang pamilya ko, ay, na-addict ang anak ko,
na-addict sa pornography. Nako, nahulog sa shabu. Nagkataon lang yun. Kaya kapatid, makikita mo, ang daming mga tao ngayon, wasak-wasak na ang buhay. Kasi hindi siya naniniwala eh. Kaya sabi po ng Bible, tinawag po tayo ng Panginoon upang tayo po ang magpasimula ng pagbabago. Yan ang assignment natin. Yan ang assignment ng church. Yan ang assignment ko. Yan ang assignment nyo. Hindi pastor. Basta Christian ka, may assignment ka. Amen? Ang assignment po natin ay bawiin yung mga tao mula sa maling pamumuhay. Kunin sa madilim na buhay. And as much as possible, maagaw natin sila papunta ron sa impyerno at dali natin sa buhay na walang hanggan. Yan ang purpose natin. Sabihin mo sa katabi mo, yan ang assignment natin. Kaya ang binibless lang ng Diyos to the point na nagugulat ka sa laki ng pagpapala. Ang binibless lang ng Diyos doon sa point na grabe, yun lang po nai-involve. Yun lang nai-involve dito sa assignment na ito. Yun lang ang pagpapalain ng Diyos. Hindi yung pinagpapala yung nagsisimba. Actually, kayo po na mga pinagaling ng Diyos sa inyong karamdaman. Ini-expect po ng Diyos na kayo po ay mai-involve. Kasi naranasan po ninyo ang kabutihan ng Diyos. Alright, pupunta po ako doon sa verse na babasahin po natin sa 2 Timothy chapter 3, 1-5. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo 2,000 years ago. Isinulat po ito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya kay Timoteo, tandaan mo to, but mark this, there will be terrible times in the last days. Magiging masyadong mahirap ang buhay sa mga huling araw. And I want to tell you, I'm convinced na we are living in the last days. Ito sabi niya, ano mga palatandaan? Ano palatandaan na ang panahon matatapos na? People will be lovers of themselves. Mga makasarili, wala silang iniintindi kundi sarili lang nila. Lovers of money, mapagmahal sa pera. Boastful, mayayabang. Proud, mapagmataas. Abusive, disobedient to their parents. Ang mga palatandaan daw po na paparating na ang huling araw, ang mga kabataan ay magiging mga walang galang sa magulang. Ungrateful, walang utang na loob. Unholy, marumi ang pamumuhay. Without love, hindi marunong magmahal. Unforgiving, hindi marunong magpatawad. Slanderous, mapanira. Without self-control, wala na po silang, hindi nila mapigil ang sarili nila. Pag gusto nilang magsugal, magsusugal sila. Kapag gusto nilang magmura, magmumura sila. Pag gusto nilang magsinungaling, magsisinungaling sila. Brutal, malulupit, not lovers of the good. Hindi nila gustong gumawa ng mabubuting bagay. Number 4, treacherous, mga traidor, mga alam niyo, mapanira sa talikuran. Rash, mga, alam niyo, magagaspang ang ugali. Conceited, laging sarili lang ang tama. Yung sarili, conceited. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Lovers of pleasure, mga mapagmahal sa mga, alam niyo yun, mga good times. Gusto niya puro masasarap lang na bagay, pagkain. Laging ang gusto niya mag-gimmick-gimmick rather than lovers of God. Sa halip na mapagmahal sa Diyos, ay mapagmahal sa mga kalayawan. Having a form. Ito pong verse 5. Dito po ako kukuha ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga. Ito pong number 5. Ang sabi ng verse 5, having a form of godliness. Mukhang makadiyos, mukhang Christian. Having a form, para lang may itsura. Mukhang Christian, but denying its power. Pero hindi po nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po itong verse 5 ang napili ko sa dami ng sinabi ni Apostol Pablo? Kasi isa lang po ang ebidensya na talagang ikaw ay Christian. Alam niyo yun? Siguro hindi ka naninigarilyo, siguro nagsisimba ka tuwing linggo, siguro mabait ka naman. Mabait ka naman. Hindi ka naman lumalaban sa magulang.
Hindi ka naman siguro nagsusugal. Hindi ka naman siguro nagda-drugs. Okay po yun. Hindi ka naninigarilyo. Okay, tama. Pero ang isang sinabi ni Paul, may pinaka-importante dyan. Hindi nakikita sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. Denying its power. Alam niyo ba na kahit mabait ka, hindi mo madadala sa simbahan ang iyong mga kaibigan. Kahit mabait ka, wala kang bisyo. Actually, pag wala kang ambisyo, lalayuan ka nila. Sabi nila, ako, hindi marunong makisama yan, hindi yan umiinom, hindi yan naninigarilyo. Nako, hindi yan, walang kwentang kasama yan. Iwasan na natin yan. Totoo po yun, di ba? Pero, kapag nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos, are you listening? Sabi, form of godliness. Ano ba yung godliness? Mabait, hindi nagmumura, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka naninigarilyo, mabait ka sa magulang mo. Yun po yung form of godliness. Ang problem kapatid, hindi naman po yun ang kailangan ng mundong ito eh. Hindi yun ang kailangan ng mundong ito. Ang kailangan ng mundong ito, makita po yung power of God. Sabihin mo nga, power of God. That's what this world is looking for. Ang hinahanap ng kaibigan mo, yung something that is greater than goodness. Di ba? Yung iba sa inyo, mababait eh. Tamo yung iba sa inyo, mababait. Pero bakit walang maniwala sa'yo? Bakit walang gustong sumama sa'yo rito sa simbahan? Bakit wala kang maimbita sa cell group? Bakit? Kasi ang kailangan po ay makita sa iyo at sa akin yung kapangyarihan ng Diyos. Alright? Babasahin ko po. Ito yung title natin. Pwede natin makuha yung power. Alam mo ba na available ang power ng Diyos? Hello, are you listening? Alam nyo ba na gustong-gusto ng Diyos na yung kapangyarihan niya ibigay sa atin? Yes, gustong-gusto po ng Diyos. Kaya ang pag-uusapan natin, what are you willing to surrender in exchange for the power of God? Ano ang willing ka na isuko upang makuha mo yung kapangyarihan ng Diyos? We need the power of God. Kung gusto po talaga natin na ma-win ang ating pamilya, ang ating pong community, ang mga campuses, ang mga kaopisina natin, that's the only way. There's no other way. Wala pong ibang paraan, kapatid. What are you willing to surrender? Kaya lang, meron pong palitan yan, exchange, alright? Halimbawa, binigay ni Jesus ang buhay niya para ikaw ay mabuhay. Kinuha niya lahat ng kasalanan mo upang ikaw ay mapatawad. Ang tawag doon, exchange. Right? Binigay ng Panginoon yung kanyang kabanalan. Kinuha niya yung karumihan mo. Laging ganun po yun, mga kapatid. Kinuha niya yung kahirapan mo upang ikaw ay huwag maghirap sa buhay. Lagi pong ganyan. Meron po talagang exchange. And even if you want the power of God, kasi ako po, kailangan ko yan. Gusto ko magamit ako ng Panginoon. At hindi ho basta-basta naniniwala ang mga tao o sasabihin ko lang, alam mo, mabait ang Diyos. Hindi ho sila basta-basta naniniwala doon. Kasi meron silang ibang Diyos. Marami silang kakilalang Diyos. Hindi rin uubra. Alam mo, ako, tumigil na ako sa paninigarilyo tsaka tumigil na ako sa pag-inom. Hindi rin uubra yun. Alright? Kasi nga, ayaw nilang umalis sa pag-inom Hindi naman po sila magugustuhan yon. Lalong ayaw nila pag ay, bawal palang uminom sa inyo, ayoko dyan, di ba? So wala rin kwenta yon kahit sabihin mong hindi na ako naninigarilyo. Nag-i-enjoy nga siya sa alak babae. So, meron talagang isang bagay para makumbinsi natin sila. What is that? It is the power of God. Ang tanong ko sa inyo ngayong umaga, what are you willing to surrender in exchange for the power of God? Di ba, iba sa inyo? Sino sa inyo rito namomroblema ka sa timbang mo? Di ba? Medyo bumibigat ako. What are you willing to exchange para gumaan ka, para maging sexy ka? O, yung mga gustong maging sexy, what are you willing to surrender? Di susurrender mo yung tanghalian, hapunan mo. Alam nga naman, kumakain ka ng 1 kilong pansit, 1 kilong manok. Tapos gusto mo sumexy ka? Ay, naku,
Sabihin mo sa katabi mo, no way. Hindi ba? Sino sa inyo gustong yumaman? Ay, nako, maraming gustong yumaman. Kaya lang, ipagpapalit mo dyan yung tulog. Hindi ka matutulog masyado. Gigising ka ng maaga. Kung gusto mong yumaman, 4:00 pa lang, gising ka na. Hindi pwedeng natutulog ka hanggang 10:00, tapos yayaman ka. Hindi talaga obra yun. Sino sa inyo gusto nyo maging engineer pagdating ng panahon? Ay, nako, kailangan talaga dyan, magsasakripisyo kayo para maging engineer ka. Hindi pwedeng tamad ka, hindi pwedeng bulak-bulero ka, tapos magiging engineer ka. Ay, hindi obra. There's always something that you have to surrender in exchange for that something that is really important to you. Tama? Ngayon, mga Christian tayo. Ayan, mga Christian. Ang daming papuntang impyerno. Ang daming pinaglalaroan ni Satanas. Oy, mga high school, mga estudyante, ang mga kaklase nyo, pinaglalaroan ng demonyo yan. Mga bata pa lang yan, mga laspag na ang katawan. Naninigarilyo na. Addict na sa pornography yan. Mga umiinom na yung mga nasa high school and college. Mga rebelde sa magulang, binasa natin yon. Okay? Hindi marunong magmahal sa kapwa. Yan po ang buhay ng mga tao ngayon. Gagamitin tayo ng Diyos. Alright? Gagamitin tayo. Kaya lang sabi ni Lord, ano yung isusurrender mo sa akin? Gusto mo ng kapangyarihan mo? Yung kapangyarihan ko, gusto mo? I'm willing to give it to you. Kaya lang, it's expensive. Sabihin mo nga, expensive. Hindi ho basta-basta binibigay ng Diyos yung kapangyarihan niya sa kung sino-sino lamang. Kaya makikita mo maraming Christian walang power of God. Nagsisimba lang sila pero walang pagbabago. Hindi umaalis ang kahirapan sa buhay. Lagi nakadikit ang kahirapan sa buhay nila. Mas makapangyarihan ang kahirapan kaysa sa iyo. You need the power of God. Kung gusto mong umalis sa hirap ng buhay, you need the power of God. Hindi ubray ang pasimba-simba lang. Gusto mong yung asawa mo umalis sa pagdadrugs, you need the power of God. Hindi makukuha yan sa pasimba-simba. Gusto mong mabago yung anak mo, yung teenager mong anak, nalululong sa masamang bisyo, you need the power of God. Hindi ubray yung pasimba-simba lang dyan, kapatid. The power of God is the most important thing in this world. Mababasa natin yan sa buong Bible. Pero yan ay expensive. Mamahalin yan. Kapatid, pinipili lang ng Diyos kung sino bibigyan niya ng kapangyarihan niya. At ito po yung mga willing to surrender. Ang tanong ko po sa inyo ngayon, ano ang willing kang isurrender for the exchange? For you to get the power of God that can transform everything in your life. Lalayas ang sakit. Lalayas ang mga demonyo sa buhay mo. Hindi nila pwedeng labanan ang kapangyarihan ng Diyos. That's what the church should be. Dapat ang church ganun. Dapat ganun ang church. Kasi sobrang sama na po ng paligid, sobrang sama na ng buhay. Babasahin natin yung Exodus. Kung nagbabasa po kayo sa Exodus, ito pong church natin ay nagbabasa ng sabay-sabay. At ngayon po nasa Joshua, pero binalikan ko po yung nabasa na natin in the past weeks. Exodus chapter 4, verse 1 to 4. Hanggang 4 lang po. Sabi, Moses answered. Ito po yung para sa mga hindi po nagbabasa ng Bible, kinausap ng Diyos si Moses. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sobra na hirap ng aking bayan. Inaalipin sila sa Egypt, right? Ito po yung sitwasyon ng maraming tao ngayon. Gusto ng Diyos makalaya ang mga tao sa pagkakaalipin, sa bisyo, sa mga masasamang bagay. Kasalanan, kamatayan, kahirapan. Ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Egypt at set my people free. Kapatid, yan ang assignment natin, to set the people free. Amen? Kapag Christian ka. If you are a Christian, our assignment from God is to set the people free. Kailangan makalaya ang mga tao sa kapangyarihan ng kaaway. Ang sabi ni Moses, ito po ang sabi ni Moses sa Diyos, what if they do not believe me or listen to me and say,
the Lord did not appear to you. Sabi ni Moses, paano po yun? Baka hindi sila maniwala sa akin. Kung sabihin nila sa akin, hindi totoo yan. Hindi nagpakita ang Diyos sa iyo. Then the Lord said to him, verse 2, what is that in your hand? Ano yung nasa kamay mo? Teka muna, tanungin ko po kayo. Kung naniniwala po kayo na kayo po ay gagamitin ng Diyos, ang unang aatake sa iyo ay yung, sino ko para gamitin ako ng Diyos? Tama? Tama po ba yun? Kaya kita nyo, maraming takot na maglingkod sa Diyos. Bakit po takot? Kasi sabi nila, wala naman akong alam. Sino ba ako? Wala naman akong pera. Di ba ganon din po si Moses? Ang tanong ng Diyos sa iyo, ano ba yung meron ka ngayon? Sino po ang wala? Hindi ho totoo yun. Sigurado, hindi hihingin sa iyo ng Diyos sa isang bagay na wala ka. Hindi po talaga humihingi ang Diyos na isang bagay na wala ka. Ang sabi ng Panginoon sa atin, gagamitin ko kayo, humayo kayo, preach the gospel. Di po ba? Ang sabi po ng Panginoon, what is in your hand? Ano ang sagot ni Moses? Ito lang po, tungkod. Wala si Moses pera. Hindi po marunong si Moses. Siya po ay, wala na po siyang self-confidence. Alam niyo po, nung panahon na yon, ang self-confidence po ni Moses ay sobrang babang-baba na. Kasi po, 40 years na po siya na nag-aalaga ng hayop, no? 40 years. Wala na po siyang, nakalimutan na niya lahat ang pinag-aralan niya sa college. Ang sabi ng Panginoon, ano yung nasa iyo? Ano yung nasa kamay mo? Ito lang po, tungkod. Alright? Gusto kong isipin ninyo, ano ba meron ka ngayon? Huwag mong isipin yung ano yung wala ka. Ulitin ko po hello, are you listening? Huwag mong isipin kung ano yung wala ka. Isipin mo, ano yung meron ako? Alright? Ano sabi ng verse 3? The Lord said, sige, yung tungkod mo, ilaglag mo sa lupa, throw it on the ground. Moses threw it on the ground and it became a snake. And he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake, and it turned back into a staff in his hand. So makita ninyo, yung tungkod na walang buhay, nung ibinigay ng Moses sa Diyos, nag-iba, nagamit ng Diyos. Tama? Ang sabi niya, ito lang po ang meron ako sa aking kamay. Subukan mo, ilaglag mo sa lupa. At nang sumunod si Moses. Nung sumunod si Moses, kapatid, ito po yung gusto kong ituro sa inyo ngayong umaga. Ano yung pwede mong isuko? Number 1, dalawa lang po ito. Number 1, surrender the little bits for God's plenty. Hinihingi ng Diyos sa iyo, kahit gaano kaliit, kahit ano pa sabihin mo, mababa lang pinag-aralan ko. Alright? Yung konting yon, sapat na po yun sa Diyos. If you want God's plenty, kung gusto mo talaga ng kapangyarihan na i-multiply ang pagpapala sa iyo, sigurado may hihingi ng Diyos sa iyo. Alam niyo ba, kapatid, kung bakit mahirap ang buhay mo? Hello, nakikinig po ba kayo? Alam niyo ba kung bakit mahirap ang buhay ng tao? Sigurado po ako na matagal ka nang kinakausap ng Diyos, hindi ka lang sumusunod. Malamang may hinihingi ang Diyos sa iyo, kaya lang hindi ka makapaniwala na yung maliit na yon ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ikabubuti mo. Di ba? Hindi ka naniniwala. Ay, tiga na botas lang ako, sa squatter lang ako nakatira. Ay, minimum lang ang sweldo ko kasi. Pero alam niyo po, sa totoo lang, walang pakialam ang Diyos. Si Moses nga tungkod lang. Ano ba naman yung tungkod? Wala, kapirasong kahoy. Kapatid, kapirasong kahoy. Pero doon gumawa ang Diyos ng mga himala. Sa pamamagitan ng kapirasong kahoy, pinalaya ng Diyos ang 2 milyong tao sa kahirapan, sa kasalanan, pagkaalipin. Hello, are you listening? What do you have? What is available to you? Ano ba yung available sa iyo? Marami tayong pwedeng ilista dyan.
o konti lang pera ko, wala akong magandang pinag-aralan. Ang dami nating listahan dyan, kapatid. Natatandaan niyo po ba yung sinulat sa Bible ni John? Basahin natin sa John 6:5-13. Marami pong taong sumusunod kay Jesus, gutom na po sila. Tapos ang sabi po ng Panginoon, ito, verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Alam po ninyo, ito po yung mga 15,000. 15,000 po yung mga sumusunod kay Jesus in this particular time. 15,000, ano po yon? Mga 10 doble natin. Okay? O mahigit pa. Mga 20 doble nito po ang sumusunod kay Jesus. Ang sabi niya, alright, saan tayo kukuha ng papakain sa mga taong ito? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Kapatid, kahit anong problema meron ka, alam na ni Jesus ang gagawin sa problema mo. Amen? Hello? Kahit ano pang problema na meron ka, alam na ng Diyos ang gagawin niya sa problema mo. Tinitingnan lang niya yung response natin. Ang sabi ng Lord, pakainin natin sila. Ano sabi ni Philip? Saan tayo kukuha ng pagkain? Ang dami-dami niyan. Alright? Ang kailangan natin, sabi ng verse 7, ay kalahating taong sweldo para bumili ng tinapay. Tigi-tigi isang kagat lang. Imagine, kalahating taon na sweldo para lang magkaroon ng tigi-tigi isang kagat. Kasi ang dami ng tao. Another of his disciples, verse 8, Andrew. Yung isa naman pong disciple, si Andres, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy, sabi po ni Pedro. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. May bata rito. May dala siyang 5 pandesal at 2 maliit na dilis, sardinas. But how far will they go among so many? Saan aabot ito? Jesus said, verse 10, Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. 5,000 men. Hello? 5,000 men. Alam niyo po sa Bible, hindi binibilang ang bata tsaka babae. Hindi po binibilang ang babae tsaka bata. Kaya inilagay po dyan, there were about 5,000 men. So kung isasama niyo po yung babae at tsaka mga bata, mahigit 15,000 po yung mga tao ron. Are you listening? Andiyan pa po ba kayo? Alright, paupuin. Verse 11, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. Hanggang gusto nila. Bigyan sila hanggang gusto nila. 5 pandesal, 2 dilis, pinakain ng mahigit 15,000 as much as they want. Ang liit lang noon, 5 lang. He did the same with the fish. When they had all had enough to eat, he said to his disciples, nung nabusog na po sila lahat, sabi po ng Panginoon, gather the pieces that are left over, let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets. Grabe, nakakain na yung 15,000 tao. Nung kinuha nila yung mga tira-tira, nakaipon pa po sila ng 12 basket with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Mga kapatid, ano tinuturo ng Bible sa atin? Ang tinuturo ng Bible sa atin, kapatid, kung ready ka na ibigay sa Diyos at pahawakan kay Jesus, yung mga leftover, mga broken pieces, mga parang walang kakwenta-kwentang bagay sa buhay mo, God can feed many people from your broken pieces of lives. Si Pastor Rudy po, ako po, basag-basag. Sinira po ako ng alak, sinira po ako ng pornography, sinira po ako ng sugal, sinira po ako ng kasalanan, durug-durug, pira-piraso. Pero alam niyo, nung sinuko ko po sa Panginoon, hindi ko akalain
na yung durug-durug na buhay pala ay pwedeng ibigay ng Diyos para mabusog ang maraming tao. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano na lang yun? Ano na lang yung tungkod? Ano na yung tungkod? Wala namang kwenta yung tungkod. Wala namang kwenta yung 5 pandesal, tsaka 2 dilis. Yung buhay mo, ano ba naman yan? Wala namang kwenta yan. Sino sa inyo aaminin mo? Wala namang kwenta buhay natin. Tama? The only difference is in the power of God. Yung 5 pandesal at 2 dilis, yung tungkod ni Moses, at yung buhay mo na walang kakwenta-kwenta, wala ka naman pera di ba? Mayaman ka ba? Hindi naman kayo mayaman. Mataas ba pinag-aralan mo? Hindi. Nakagraduate ka ba? Magna cum laude? Hindi rin. Ano ibig sabihin? Ako ba? Ano ba ako? Magaling ba ako? Hindi rin magaling. Wala naman ako may pagmamalaki. But the only difference, kapag dumating yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Because the power of God has the power to use the broken pieces of our lives, no matter how insignificant it may be. Parang hindi ka maniniwala. Sabi ni Moses, eto lang po, Lord, tungkod lang yan nasa kamay ko. Sabi ni Lord, yan tungkod na yan. Gagamitin ko yan para maligtas ang maraming tao. Ang sabi po ng mga alagad ni Jesus, 5 pandesal lang to, Lord. Ano to? 5 pandesal, Lord. 2 dilis. Sabi ni Lord, hindi importante sa akin kung 5 pandesal lang o 2 dilis. The important thing is that, do you believe that God can do the impossible through those small things? Ang kaibahan lang, kapatid, naniwala po ako Alam niyo, kaibahan ko sa ibang Christian. Kaya po nagkaganito si Pastor Rudy. Hindi naman po ako magaling mas magaling nga kayo sa akin. Sa totoo lang, mas magaling kayo sa akin. Yung iba sa inyo rito, mas magaling kayo sa akin. Mas matalino kayo kaysa, hindi ako matalino. Aaminin ko na po sa inyo, baka akala niyo kasi matalino po ako. Hindi. Ang bababa nga ng grades ko sa school. Nag-aral po ako sa UST, lagi po 3 lang ang grade ko 2.75. Diba? Ang mataas lang ako, 1. Ang 1 ko lang, yung recess. Hindi, tamad po kasi ako mag-aral. Wala akong pangarap sa buhay. Gusto ko lang uminom, magbarkada, magsugal. Yun lang naman po Kaya sa totoo lang, yung iba sa inyo, mas mataas po, naabot nyo kaysa sa akin. Ang kaibahan ko lang po ngayon, kung bakit po ako nagkaganito, naniwala po ako na may kapangyarihan ng Diyos kung ibibigay mo lang sa Kanya yung buhay mo. Hello? Kasi madalas ina-underestimate natin yung buhay natin kasi ang pangit na nakaraan mo, di ba? Yung iba sa inyo, di ba, sira-sira ang inyong buhay Yung iba sa inyo, ang dami yung atraso nung nakakaraan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, it's not your ability, it's not your knowledge, it's not about your talent, it's not the size of your gift, it's not about the beauty of your gifts, it's not about your beauty, whether externally or internally. The difference, how much of God is in your heart. Sige po, palakpakan po natin. All that matters is how much of God is in your heart. Alam niyo ba nagsisimula ang kapangyarihan ng Diyos? Kung gaano kalaki sa puso mo ang Diyos. Alam mo ba na doon nagsisimula yun? All that matters is how much of God is in your heart. Nandiyan pa po ba kayo? Gusto ko pong maintindihan nyo ngayong umaga. Bakit importante sa Diyos ang puso? Because your heart represents what you have, that you are willing to surrender to God. Hindi ba? Bakit hindi mo ma-surrender ang inom? Yung alak. Bakit may mga Christian hindi ma-surrender ang alak? Kasi nga nasa puso mo yun Right? Kaya nga your heart represents what you are willing to surrender to God. How much of God in your heart really matters. Whether God will entrust you with His power, with His anointing, with His presence, with His vision,
Kakausapin ka ng Diyos, depende how much of God is in your heart. Kasi nandiyan talaga yan eh. Sabi ni Jesus, guard your heart. From out of it comes all the issues of life. Bantayan mo ang puso mo. Kasi diyan nagsisimula ang lahat. Right? Kaya nga, gusto mo ng power, then how much of God do you have in your heart? Kasi baka mamaya, mas mahal mo yung ibang bagay kesa sa kapangyarihan ng Diyos. Tanungin ko kayo. Bakit po yung bangko? Nakapasok na po ba kayo sa bangko? Tanong mo yung katabi mo, nakapasok ka na ba sa bangko? Baka hindi pa nakakapasok sa bangko yan, ha? Nakapasok na kayo sa bangko, o hindi na lang, wag na gano'n. Nakakita na ba kayo ng bangko? Halimbawa, BDO, right? Yung iba naman, para sabihin mo nga, tumango ka kahit konti, alright? Para alam ko, gising ka pa. Alright, bakit ang bangko may mga security guard? Bakit ang bangko may security guard? 2, 3, tas may dalang baril yan. Bakit meron security guard ng bangko? Of course, ang daming kayamanan sa loob ng bangko. Pag binuksan mo yung bolt nun, grabe, milyon-milyon ang laman nun. Tama? Parang, closing prayer mo po tayo. Parang okay na kayo di ba? Kasi nga, milyon-milyon ang pera sa loob ng bangko. Kaya meron pong nakabantay na 2 security, 3, di baril yun. Bakit sinabi ng Bible, guard your heart? Bakit sinabi ng Bible, bantayan mo yung puso mo? Why? Because the treasure of a person is in his heart. Kasi ang kayamanan mo, nandyan sa puso mo. Ang ibang mga Christian, ang kayamanan nila, material na bagay. Yung ibang Christian, ang kayamanan niya, pera. Yung ibang Christian, ang kayamanan nila sa puso nila, mga material o tao. Yan ang masyado mong minamahal. Kaya ang sabi ni Jesus, guard your heart. Bantayan mo ang puso mo, kapatid. Kasi the treasure of a believer is in his heart. Pag hindi mo nabantayan yung puso mo, kapatid, alright? Puro kahirapan ang dadating sa iyong buhay. Kasi imagine, nanakawan ka talaga dyan, maglalabas-pasok si Satanas dyan. Kukunin yung kayamanan mo dyan. Kaya kahit anong sipag mo magtrabaho, lagi kang walang pera. Di ba? Kahit patay na patay ka na sa paghahanap buhay, parang takot na takot ka pa rin. Bakit? Kasi ang puso mo ay puno ng takot, ang puso mo ay puno ng material things. Pero kapag ang puso mo puno ng Diyos, then you are willing to surrender everything to God just to have the power of God in your life. Sana nandiyan pa po kayo. Tingnan niyo po yung Ark of the Covenant. Meron po ako pinalagay na picture. Yan pong Ark of the Covenant, yan po ay nababalot ng ginto. Alright? Yan po ay isang kahon, more or less, ganito po siya kalaki. Yan pong Ark of the Covenant, gawa po yan sa acacia wood. Yan po ay balot ng ginto. Pero pag tinignan nyo siya sa labas, parang, ano ba tong bagay na to? Pero hindi ho importante sa Ark of the Covenant yung nasa labas. Ang importante dyan sa bagay na yan ay kung ano yung nasa loob. Right? Tama po ba yun? Because the power of God is inside that ark. Wala sa labas. In the same way, hindi kailangan ng Diyos ang itsura mo. Hindi kailangan ng Diyos kung ano taas ng pinag-aralan mo. Hindi kailangan ng Diyos kung gaano karami pera mo. Ang kailangan ng Diyos ay kung ano yung nasa loob mo. What's in your heart? What is the real treasure in your heart? Tinitingnan ng Diyos. Ano ba yung tinuturing mong kayamanan? Bago kanya bigyan ng kapangyarihan niya, kaya mo bang isurrender sa Diyos ano man yung nasa puso mo? Halimbawa, kapatid, meron kang inaalagaang kasalanan ngayon. May inaalagaang kang disobedience sa Diyos. Meron kang hindi sinusunod sa Diyos, maliliit. Alam mo ba na kapag sinuko mo yung mga maliliit na bagay na yan, sisiguraduhin ng Diyos na dadaloy sa iyo? Kasi yun namang arko na yan, kahoy, wala namang kwenta yan eh.
Sa totoo lang, wala namang kwenta yan. Ang importante dyan, yung nasa loob niya. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4. Tingnan nyo, 2 Corinthians chapter 4. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Ang tinuturo po dyan, mga kapatid, ikaw tsaka ako, yung kayamanan daw ng Diyos ay pinili niya na ilagay dito sa marupok na lalagyan upang ang makita ng tao ay yung kapangyarihan ng Diyos at hindi yung galing mo. Hindi yung galing mo. Kaya pinili ka at pinili ako ng Diyos na kahit marurupok tayo, di ba? Kahit ang papangit ng buhay natin, kahit wala kang gaanong ipagmamalaki, pero sabi ng Diyos, pinili kita na lalagyan ng aking kayamanan para ma-display ko, para makita ng mga tao na kahit mga taong wasak-wasak ang buhay, pag hinawakan ng Diyos, the power of God may reside in you. Amen. Praise the Lord. Malakpakan natin ang Panginoon. At tulad po ni Abraham. Alam niyo si Abraham, bago po maging isa siyang malaking bansa, nag-decide siya, isusuko ko na sa Diyos kung si Isaac. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, yung anak mo, yung pinakamamahal mong anak. Teka muna, ano ba yung mga pinakamamahal niyo, mga kapatid? Alam niyo ba, na bago magsimula ng malalaking himala ang Diyos, hinihingi ng Diyos yung mga pinakamamahal natin bilang seed. Nagtatanim kasi tayo eh. Kita niyo, ba't ka pupunta ng langit? Bakit ako pupunta ng langit? Ba't kayo pupunta ng langit? Kasi binigay ng Diyos yung kanyang isang anak. Si Jesus, binigay. Namatay si Jesus sa cross. Kaya ngayon, ang dami nating pupunta ng langit. Si Abraham, isang anak niya. Wala pa, dadalawa pa nga lang sila. Eh, ang gusto ng Diyos, maging isang malaking bansa si Abraham. Sabi ng Diyos, Abraham, ibigay mo sa akin si Isaac. Papatayin na po ni Abraham si Isaac. At nung nakita ng Diyos na willing si Abraham na ibigay sa Diyos yung kaisa-isa, pinakamamahal niyang anak, sabi ng Panginoon, okay, Abraham, pasado ka na. Alam niyo ba na maraming Christian na hindi makakapasa sa Diyos dahil may konti ka, ayaw mo pang isurrender sa Diyos? Lalo na ibang mahihirap ang buhay. Sabi ng iba, mahirap na nga ako, magta-tithes pa ako. Diba, kukunti na nga lang ang pera ko, mag-o-offering pa ako. Alam mo, kaya hindi kayo umaalis sa hirap, sa totoo lang po yan. I'm not going to teach about tithes and offering, okay? Hindi ako magtuturo niyan. Pero totoo po yun. Kailangan meron ka munang isurrender sa Diyos kahit maliliit bago siya magkaroon na ibalik sa iyo ang kapangyarihan niya. Nandiyan pa po ba kayo? You have to be willing to let go of what you have to have the power of God. Tungkod lang. Alright? Tungkod lang. Surrender to God. Alright? Surrender to God the little bits for God's plenty. Kapatid, ngayong umaga, pwedeng yung iba sa inyo rito, ito na yung simula ng inyong kasaganaan dahil isusuko mo sa Diyos yung mga maliliit na bagay. Even your lives, kapatid. Number 2, ito po yung panghuli, hanggang 2 lang po tayo. Number 2, surrender your inadequacy for God's sufficiency. Ano po yung inadequacy? Wala kang tiwala sa sarili mo. Inadequate. Yung po ibig sabihin nun. Sabihin mo nga, inadequacy. Matitigas ang dila pag sa English. Ulitin natin. Inadequacy. Hindi po yan tongue twister. Alright? Magsanay po tayo. Inadequacy. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, marami po sa atin, wala tayong katiwa-tiwala sa sarili, ang baba ng self-esteem mo. Alam mo yon? Hindi ka nga mayabang, sobra namang walang tiwala. Masama naman yung mayabang, no? Ang tawag doon, overconfident, proud, boastful. Ang kabaliktaran po noon, yung you feel inadequate. Ang tingin mo,
para lang akong uod. Ako ay tipaklong lang, di ba? Yung utak mahirap. Alam mo yon, yung mahiyain, torpe. Bakit torpe ang maraming mga Christian? Ha? Hindi niyo napansin? Bakit ang maraming Kristiyano torpe? Chope. Alam niyo ba ang dahilan nun? Dahil wala kang tiwala sa sarili mo. Wala kang tiwala. Kasi nga, mahirap ka lang. Yan ang ginawa sa ng demonyo eh. Alam niyo, ginawa ng demonyo sa maraming mga Christian, kaya hindi sila magamit ng Diyos. Kasi nga, sabi mo, wala, nakakahiya, wala naman akong alam eh, hindi ako marunong. Di ba ganun si Moses? Sabi ni Moses, wala po ako alam, Lord, hindi ako marunong magsalita. Pautal-utal po ako, iba na lang po padala mo. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Sino ba gumawa ng bibig mo? Sino ba gumawa ng dila mo? Di ba? Ganon din si Moses, parang maraming Christian ngayon, ganyan. Gusto kang gamitin ng Diyos to save other people. Gusto kang gamitin ng Lord para lumabas sa bibig mo yung good news, yung words of faith. Pero sabi mo, hindi ko kaya. Bakit? Kasi nga yung nakaraan mo eh. Yung nakaraan mo, kasi ang dami mong utang, hindi mo nabayaran. Tama? So ngayon, guilty ka lagi. Lumalakad ka everyday na nakayuko ka. Wala kang katiwa-tiwala sa sarili mo. Yun po ibig sabihin ng inadequacy. Tinitingnan mo sarili mo. Kapatid, ito sasabihin ko sa iyo. Si Rudy, pag tumingin ako sa sarili ko, talagang wala akong magagawa. Kaya hindi ako tumitingin sa sarili ko, tumitingin ako sa kayang gawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Totoo naman, sino ka ba? Di ba dami mo nga niloko eh. Ako marami ko nilokong tao. Marami po ako inargabyadong tao. Ang daming galit sa akin. Masama po akong tao sa totoo lang. Kaya pag ako po tumingin sa sarili ko, aatakihin lang ako ni Satanas. O kita mo, di ba? Simba-simba ka pa kunwari, pero kasi ang dami ko pong nilokong tao nung araw. Naku po, ang dami ko pong sinaktan na tao. Hindi ko po pinagmamalaki po yan. Hindi ko yung pinagmamalaki. Kaya ako lang po sinasabi yan. Dahil hindi po yun ang gusto kong makita nyo yung nakaraan. Ang gusto ko pong makita nyo yung ano kayang gawin ng Diyos sa isang katulad ko. Inadequate. Wala talaga. Halos hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Kaya lang po ako nakagraduate ng college kasi pinapainom ko yung professor ko. Hindi totoo po yun. Hindi, wala akong alam. Nakatapos po ako ng wala akong alam. Sa UST po ako nag-aral. Yung professor ko, alam ko, nagsusugal. Binibigyan ko siya ng pansugal niya. At alam ko, addict siya sa karera, binibigyan ko ng tip. Kasi ako po, tambay ako sa San Lazaro. Kakilala ko yung mga hinete, kakilala ko yung mga nag-aalaga ng kabayo. Kaya lang po, huwag kayo maingay, atin-atin lang yan. Baka na maichismis niyo pa ako. Kaya alam ninyo, wala talaga akong katiwa-tiwala. Kaya malakas lang ang loob ko sa sugal. Malakas lang ang loob ko sa kalokohan. Ayan, sa pagsisinungaling, magaling ako dyan. Magsinungaling, naku, lakas loob ko dyan. Pero kapatid, kung gusto mo talaga na magamit ka ng Diyos sa panahong ito, surrender your inadequacy for God's sufficiency. Basahin natin ang Exodus chapter 4, 10 to 12. Ito na po yung usapan nila, di ba? Nag-uusap na si Lord, parang ikaw, kapatid. Hindi ba pag nagbabasa kayo ng Bible, kinakausap ka ng Lord? Kaya lang ayaw mo sumunod. Hello, mga, di ba? Nagbabasa ka ng Bible, pero ayaw mo sumunod. Parang ganito yon. Basahin natin. Verse 10. Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." Sabi niya, pasensya na po, Lord. Kilala mo naman yung lingkod mo. Hindi po ako magaling. Wala po akong alam. Hindi ako magaling magsalita. Sumagot si Lord. Medyo napipiko na si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba na medyo napipiko na sa iyo si Lord? Kasi ang tagal-tagal ka na kinakaul. Hello, mga kapatid, are you listening? Alam mo ba, matagal nang gustong baguhin ng Diyos yung buhay mo?
Alam mo ba, matagal nang gusto ng Diyos na yung pamilya mo maayos? Alam mo ba yon? Alam mo ba, matagal nang gusto ng Diyos na alisin kayo sa kahirapan? Alam mo yon? Matagal ka nang gustong palayain ng Diyos sa pornography, sa sugal, sa addiction, sa mga anumang bagay. Kaya lang, parang nakikita ko si Moses sa maraming mga Christian ngayon. Sabi niya, Lord, wag na ako. Hindi ako marunong. Sabi ni Lord, nainis na si Lord eh. Sabi ni Lord, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Is it not I, the Lord? Parang ganun, maniwala kayo, ganun na boses ni Lord sa'yo. Maniwala ka. Hindi ganito yun, ha? Hindi ganito yun. Kasi di ba nagbabasa kayo Bible? Pag binabasa mo to, di ba? Ang basa mo, who gave human beings their mouths? Who makes them deaf or mute? Who gives them sight or makes them blind? Hindi mo ganun yun. Pikon na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, matagal nang pikon si Lord sa'yo. Sino ba nagbigay ng bibig mo? Sino ba naglagay, di ba, ng mata sa mga bulag? Hindi ba ako? Ako. Alam mo, naiinis na rin ako sa mga maraming Christian kasi hindi ako pwedeng cell leader. Diba? Marami akong anak. 12 apo ko. Diba? Ang daming dahilan. Sabi, sino ba ang may gawa lahat ng yan? Ano sabi ng Lord sa verse 12? Now go, I will help you speak. You know, ano? Hindi sa galing mong magsalita. It's by the help of the Lord. Hindi sa taas ng pinag-aralan mo, it's by the help of God. Hindi sa taas ng IQ mo, it's by the help of God. Hindi sa husay. Sabi niya, I will help you. Hindi ko sinasabing, Lord, I will win the nations. No. Sabi ko sa Lord, Lord, you will help me win the nations of the world. Amen? Sige po, palakpakan muna natin ang Panginoon. Kasi kapatid, alam niyo ba problema ng marami sa inyo? Alam niyo problema ng marami sa inyo? Nakatingin ka sa sarili mo eh. Ay, hindi ko kaya. Wala akong pera. Wala akong pinag-aralan. Diba? Maliit lang ang po. Sabi nga ng Panginoon, I will. It's not you. Because you cannot. But I can. Amen. I will teach you. I will help you. Sabi niya, I will help you speak and will teach you. Ewan ko sa inyo kung matatakot pa ako. Hindi ako matatakot pag binabasa ko yan. Kasi nasabi sa akin ng Panginoon, Rudy, tutulungan kita. Kahit saan ka pumunta, tuturuan kita. Hindi lang kita tutulungan, tuturuan pa kita. Alam niyo, diyan lang tayo nagkakahiwa-hiwalay. Alam niyo, diyan nagkakahiwa-hiwalay yung pagpapalain at yung mga mananatili sa kahirapan. Kaya may mga born-again Christian mananatili sa kahirapan, mananatili sa kasalanan, mananatili sa bisyo. Hindi gusto ng Diyos yun. Gusto mo yun. Kasi your heart, something is wrong with your heart. Hindi mo binabantayan yung puso mo. Kung ako sa inyo, dapat ma-realize ninyo, ang kayamanan mo ay nandito sa puso. Sino ba talaga kayamanan mo? Si Lord ba? O yung mga inaalagaan mong mga kung ano-ano mga bagay? Yung iba, ang inaalagaan sa puso, unforgiveness. Hindi marunong magpatawad. Kaya kita mo, habang inaalagaan mo sa puso mo yung galit ka sa kapwa mo, lalo kang nahihirapan. Kasi hindi makadaloy. Hindi makadaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Lalo ka nahihirapan. Kaya sabi ng Panginoon, Mark 11:22-25. Mark 11:22-25. Ang sabi po, have faith in God. Jesus answered. Alam niyo ba na meron tayong
mountain-moving power that's available to us. Alam niyo ba na may kapangyarihan po tayo na magpausod ng bundok na problema? Yes. Kaya lang, may susurrender ka sa Diyos. Baka yung iba sa inyo, kailangan nyo isurrender yung galit nyo sa kapwa, galit sa kapatid, galit sa nanay, galit sa ang dami nyong galit eh. So pag marami kayong galit sa puso, hindi malalagyan yan, kasi hindi pwedeng magsama sa puso yung galit sa kapangyarihan ng Diyos eh. Hindi talaga pwede yun. Isa lang, isa lang. Yung iba naman sa inyo, inaalagaan ninyo yung mga kasalanan. Yung iba naman sa inyo, masyado nyong mahal na mahal yung mga material na bagay. Hindi ho talaga pwedeng magsama yun. Isa lang. Mamimili ka lang. Lord, I want your power. O sige, sabi ni Lord, I also like that. But what are you willing to surrender to me in exchange for my power? Meron talagang isusurrender, kapatid. Ano sabi ni Lord, ni Jesus? Have faith in God. Ano ba ibig sabihin ng have faith in God? Yung willing ka na ibigay sa Diyos kung ano yung hinihingi niya. Hello? Amen. Truly, I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, listen. Makinig kayo sa verse 25. Hello, mga kapatid. Makinig kayo sa verse 25. Ano sabi? And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Marami po sa atin, gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Gusto po natin, pag nag-pray tayo, sumagot si Lord. Gusto rin niya yun. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon, bago kayo manalangin at naalala mo, meron kang kagalit. Meron kang tao na nagkaproblema ka sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Patawarin mo muna yung tao na yun. Whether totoo o hindi yung kasalanan niya, hindi mo na problema yun. Problema na ng Diyos yun. Kahit gaano kalaki pa ang nagawa ng tao na yon, forgive them. Patawarin mo siya. Kaya alam nyo, pag tayo nakikipag-ayos sa ating kapwa, ako po, nagtuturo po ako. Kapag ako nagkakasala, hindi na po ako nagsasalbi ng sorry. Wala po sa Bible yung salitang sorry. Kasi kadalasan ang sorry, hindi ho totoo yun. Sorry. Yun. Sino sa inyo yung pag nagkamali ka, gusto mo humingi ng tawad, sasabihin mo, sorry na. Umiikot pa yung mata, sorry na. Karamihan po yun, hindi mo totoo yun. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos, Lord, sorry. Hindi mo pwede sabihin sa Diyos yun. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Alam nyo, hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, sorry, Lord. No, hindi. Ang sasabihin mo sa Diyos, forgive me, Lord. Hello? Ano ba nabasa niyo sa Bible? Meron ba kayo mababasa sa Bible? Sorry? Kahit pag tayo ay nagkamali sa isa't isa, huwag kayong magsusorry. Sabihin niyo doon sa tao, forgive me. Nasaktan kita. Nakagawa ako sa'yo ng mali. Ako gusto ko ituro yan sa mga anak ko eh. Yung mga anak ko, kasi mga anak ko sanay yan ng sorry. Ako rin, sanay din ako kay Angie magsabing, sorry. Kaya lang, sorry na. Hindi ba yung alibugang anak, nung bumalik yung alibugang anak sa tatay niya, sinabi ba niya sa tatay niya, Father, sorry. No, ang sabi ng alibugang anak, nagbalik loob siya sa Diyos, ang sabi niya, forgive me, for I have sinned. Alam niyo yung mga nagsasalitang sorry, hindi mo maamin na nagkasala ka. Hindi mo talaga naaamin yun. Hindi totoo. Hindi talaga totoo. Ay, natatawa talaga ako sa inyo. Kasi, ang dali-daling sabihin ng sorry, pero ang ibig sabihin nun,
Bahala ka sa buhay mo. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Kapatid, ang talagang paraan lang, alright? Surrender kahit ano po ang nagawa mo laban sa Diyos. Alam nyo, kaya po tayo minsan masyadong mababa ang ating self-confidence. Kasi ang totoo lang, alam nyo bakit? Kasi sa Diyos ka nagkasala. Totoo po yun. Pero alam mo, pag sigurado kang pinatawad ka na ng Diyos, babalik yung self-confidence mo. Kasi sa totoo lang, sa Diyos ka nagkasala, hindi sa tao. Hindi talaga sa tao kayo nagkasala. Sa Diyos kayo nagkasala. Halimbawa, pag ako po ay may ginawang masama sa iyo, hindi ako sa Diyos, hindi ako sa inyo nagkakasala. Sa Diyos talaga ako nagkakasala. At kung talagang totoo na ako ay nakikipag-ayos sa Diyos, hindi na magiging mahirap na makipag-ayos sa tao. Kaya tayo nahihirapan makipag-ayos sa tao ay dahil hindi talaga totoong ayos sa Diyos. Yes, that's the problem. That's the root of the problem. At mo, sabi ni Jesus, manalangin kayo. At pag nanalangin kayo, hindi kayo nag-aalinlangan, yung panalangin ninyo, mangyayari talaga yan. Kaya lang, may pahabol. Sabi ni Jesus, bago ka manalangin at naalala mo, meron kang kaaway, may kasamaan ka ng loob, forgive them. Tama? Di ba yun ang sabi ng Bible? Nandiyan pa po ba kayo? Forgive them, so that your Father may forgive you. Kasi pag hindi ka napatawad, hindi makakasagot ang Diyos sa panalangin mo. Kahit ano pang kasalanan ang ginawa sa iyo ng tao, si Lord na ang bahala sa kanya. Hindi ikaw ang mananagot doon. Si Lord na bahala sa iyo. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya alam niyo, naniniwala po ako, I believe many of God's people have been defeated in life because they have allowed the enemy to deceive them na wala kang magagawa. Inadequate kayo. Marami kong kasalanan. Hindi ako mabuting tao. Hindi ako pwedeng magamit ng Diyos. Alam niyo ba, na yun, naniniwala po ako na dito sa dulos, kaya konti lang po ang nagpapagamit sa Diyos dito sa dulos. Kasi naniwala ka sa kasinungalingan na hindi ka magagamit ng Panginoon dahil marami kang nagawang kasalanan sa nakaraan. Kaya ang baba ng tiwala mo sa sarili mo. Kapatid, listen, makinig kayo mabuti. Alam mo ba na pag wala kang tiwala sa sarili mo, isa lang ibig sabihin nun? Wala kang tiwala sa Diyos. Hello? Kaya mo sabi ni Lord, sabi ni Jesus, have faith in God. Have faith in God. Kasi pag meron kang faith sa Diyos, pwede kang magkaroon ng faith in yourself. Have faith in God. Hindi sinabing have faith in yourself. Actually, ang turo ng Bible, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Yun ang turo ng Bible. Don't lean on your own understanding. Huwag kayong magtitiwala sa sarili niyong karunungan. Yun ang turo ng Bible. Kaya lang, ang totoo lang, kaya marami mga Christian ang hindi makaalis sa mga hindi magagandang sitwasyon because you have a problem with God. May problema ka sa Diyos. Kasi pag nagka-problema kayo sa Diyos, lahat yan, apektado lahat yan. Pera, apektado yan. Kalusugan, apektado yan. Pamilya, apektado yan. Church, apektado yan. Relasyon, apektado yan. Trabaho, emotions, lahat yan, apektado yan. Kapag nagka-problema kayo sa Diyos, lahat yan, apektado. Kaya tamo sabi, have faith in God. Uulitin ko lahat kayo nakikinig ngayon sa akin, kung wala kang tiwala sa sarili mo, isa lang ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa Diyos. Wala talaga. Doon nagsisimula lahat yan. Kaya alam niyo si Pastor Rudy, pag may pinagawa ang Diyos, matapang po ako Hindi dahil may tiwala ako sa sarili ko, natatakot nga ako Ang daming pinapagawa ng Diyos sa akin. Minsan iniisip ko, kaya ko ba yan? Sa dami ng pinapagawa ng Panginoon sa akin, kaya ko ba yun? Sabi ko, hindi. Sabi ni Lord, hindi mo talaga kaya.
Pero ako, kaya ko yan, gagamitin kita. Kapag nawalan ako ng tiwala sa sarili ko, isa lang ibig sabihin nun. Wala akong tiwala sa Diyos na nagpapagawa sa akin ng mga assignment. Kaya alam nyo, mga kapatid, di ba? Marami sa atin hindi makasunod-sunod sa Diyos. Kapag hindi kayo sumunod sa Diyos, apektado na po pati pamilya mo. Andyan pa po ba kayo? And I will close with this. God is expecting the little things to be used by Him. Alright? God is expecting the little things to be used by Him. Maliit na nga, ayaw mo pa ipagamit sa Diyos. Wala ka na ngang alam eh. Wala ka na ngang alam. Ayaw mo pang humingi ng tulong sa Diyos. Hirap ka na nga sa buhay. Wala na nga eh. Wala na. Ayaw mo pang ipagamit sa Diyos yung maliliit na nasa sa iyo. Kaya ka mo nagalit si Lord. Nagbabasa kayo Bible, right? Saan nagalit si Lord? Meron akong kwento na lagi kong inaalala. Nagbigay ang Panginoon ng 5 talento. Papaalis po siya. Nagbigay ng kwento si Jesus. Sabi niya, aalis yung isang mayaman. Meron siyang 3 lingkod. Binigyan ng 5 talento. Yung isa, 2 talento. Yung isa, 1 talento. Alam niyo yung kwento na yan? Alam niyo yung parable of the talents? Hello? Listen, right? Kasi malapit na po ako matapos. Para patunay, sasara ko na po yung iPad ko. Kasi hindi kayo naniniwala, hanggang bukas yan no? Huwag kayong mag-alala, kabisado ko po yun kahit 1 oras pa. Alam niyo yun, nagbabasa kayo ng Bible, sabi ng Panginoong Jesus, may isang mayaman, pupunta siya sa malayong lugar, so sabi niya, iiwan ko sa inyo yung aking business. Bibigyan ko kayo, yung isa binigyan niya ng 5, yung isa 2, yung isa 1. Sino ba yung mayaman na yun? Si Jesus yun, si Jesus. Aalis po siya. Actually, 2,000 taon na po nakakaraan, hindi pa siya bumabalik. Pero ganito mangyayari, more or less. Kayo, no? Lahat tayo. Dito ngayon sa lugar na ito, may binigyan si Lord ng 5 na talento. Meron din binigyan ng 2. Pero marami sa atin, binigyan lang ng 1. Okay lang po yun. Ang mahalaga, tayo po ay naglilingkod lahat sa Diyos. Amen? Walang hindi naglilingkod sa Diyos habang si Jesus po ay hindi pa bumabalik. Are you listening? Hindi po kayo pasimba-simba. No, meron pong iniwan si Lord sa iyo hanggang hindi pa siya bumabalik. Meron po tayong inaasikaso, hindi yung kumpanya mo, hindi po yung pamilya mo, hindi po yung eskwelahan mo. Meron po tayong inaasikaso na mas mahalaga, which is the purpose. Meron pong layunin ng Diyos dito sa daigdig na to. Ito ngayon nangyari, di ba? Bumalik po yung may-ari pagkatapos ng mahabang panahon. Sabi niya, sige, mag-report kayo sa akin. Sabi nung isa, Lord, excited po siya. Sabi niya, Lord, yung binigay mong 5, naging 10. Sabi po nung Panginoon, well done. My good and faithful servant. Sabi niya, ang galing mo. Bigyan ng jacket yan. Wala sa Bible yun. Yung isa naman, ikaw. Lord, binigyan mo ako 2, di ba? Naging 4, Lord. Very good. Welcome, my good and faithful servant. Yung isa, ikaw. Lord, hindi ko po naparami. Pero hindi naman po nawala. Nagalit po yung Panginoon. Nagalit. Sabi niya, walang hiya ka. Tamad kang alipin. Bakit nagalit ang Lord doon sa isa? Bakit? Alam niyo ba, na kung konti lang ang meron ka, the more that God is expecting you to invest that little thing. Alam mo ba yan? Hindi mo alam, no? Halimbawa, kung konti lang pera mo, kailangan namang gastusin ko pa yan. O konti na nga lang, ano gagawin ko dyan? Iisipin ko, paano ko to mapapalaki? Kasi kung konti na nga Ina-expect ng Diyos, kapatid,
Hindi kay pastor malaki expectation ni Lord. Malaki ang expectation ng Diyos sa inyo. Na kukunti na nga. Kukunti na nga. Inupuan mo pa. Ibinaon mo pa. Basahin niyo po yun. Nasa Bible po yun. Kasi sabi mo, kukunti lang to, 5 tinapay. Dadalawang isda lang to, kukunti lang to. Kaya nga gusto nga ng Diyos yung konti na yan. Ibigay mo sa Kanya para ma-multiply, para makita mo kung paano na sa Diyos ay walang imposible. Amen? Sabi ng Lord, Moses, ano ba meron ka? Wala akong alam, Lord. Sabi ni Moses, kaya lang, eto lang Ano yan? Tungkod lang. Huwag mo sabihin tungkod lang yan. Yan tungkod na yan, gagamitin ko yan. Kapatid, siguro hindi niyo pakilala masyado si Lord. Palagay ko hindi niyo siya masyadong kilala. Sabi niyo, may sakit ako, Lord kaya hindi ako magagamit ng Diyos. Alam mo ba, pwede mo sabihin, Lord, itong sakit na to, kunin mo to, maglilingkod ako sa iyo. Ano ba naman yung sakit? Nakarinig ka na ba ng sakit ni regalo sa Diyos? But that's how it is. That's how it is. Lord, itong sakit na to, pag kinuha mo to, Lord, gamitin mo ako. Yun po yun. Lord, barya lang to, Lord, barya. Ang liit lang ng kita ko, Panginoon Ano lang ako, minimum wage earner lang ako, Lord. Pero ano ba naman tong 50 pesos? Gamitin mo to, Lord. Maliit lang to Alam nyo, habang maliit, mas gustong gamitin ng Diyos. Basta pinahawakan mo sa Diyos ang kahit anong maliit na bagay, ipapakita ng Diyos kung gaano siya kalaki. Amen. Alam niyo kung bakit hindi gano'n nagagamit ng Diyos yung marami? Kasi baka nagmamalaki ka pa Sabi mo, nagbigay ka 1 milyon sa simbahan. Kasi meron ka namang 10 milyon Sa totoo lang, yung mayayaman, praise the Lord for their lives. Alam niyo, meron dito mga nagbibigay sa church natin talagang malalaki. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa kanilang buhay. Pero alam niyo kung saan ang galing yung kayamanan nila? Mula sa maliit. Hindi ko na sila ikukwento kung sino, kasi baka utangan nyo Marami po dito sa simbahan natin, marami na po silang blessing. Pero nagsimula po yun sa ganito. Sabi nila, Lord, kukunti lang to Pero gamitin mo to. Alam nyo, pinakita ng Diyos yung kapangyarihan doon sa mga maliliit na ine-expect ng Diyos. Alright? Na kung meron kang maliit dyan, isurrender mo sa Panginoon. Huwag mong gawing excuse katulad nung isa nagalit sa Lord. Sabi ni Lord, walang hiya ka, tamad kang alipin. Meron mo natakot ka kasi wala siyang trust in God, wala siyang faith in God, wala siyang tiwala sa Diyos. Right? Sa totoo lang, yung taong yon, walang tiwala sa Diyos yun. Kapatid, wala kang ganong pinagmamalaki, but have faith in God. Ang tiwala ka sa Diyos. Huwag mong ipagdamot sa Diyos yung maliliit. Sabi mo, Lord, ako po'y nabubuhay sa kasalanan ngayon. Ako po'y sexually immoral. Nakipagse-sex po ako sa hindi ko asawa. Lord, I surrender this sin to you. Tatanggapin ng Diyos yan. Tatanggapin. Maniwala po kayo. Papalitan niyan ng kapangyarihan ng Diyos. Pwede po ba tumayo tayo lahat? Sabihin mo, Lord, naninigarilyo pa po ako. Alam ko, hindi maganda to sa iyo. Lord, umiinom pa po ako ng alak hanggang ngayon. Alam ko, hindi to kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, meron pa po akong hindi napapatawad, pero ngayon, sa oras na ito, kunin mo itong mga bagay na ito. And you know what? Maliliit lang yan. Maliliit lang yan. Hindi ka naman magbibigay ng 10 milyon Huwag po ka na kayong mangarap na magbigay ng 1 milyon. Sabi mo, Lord, payamanin mo lang ako. Magbibigay ako ng 1 milyon. Huwag muna yun. Huwag muna. Kung ano lang yung meron ka ngayon, kahit gaano kaliit. Nakikinig po ba kayo?
Galit ka sa anak mo, surrender mo sa Diyos yan. Yung galit na yan. Galit ka sa asawa mo, maliit lang yan, isurrender mo yan sa Diyos. Kasi baka bumalik si Lord hanggang abutan ka na nandiyan pa yan, nakabaon. Katulad ng lalaki, binaon niya yon. Matagal ka nang kinakausap ng Panginoon, anak, magpagamit ka sa akin. Hindi. Binaon mo pa yung talent mo, binaon mo pa yung skill mo. Kasi katwiran mo, hindi ka magaling. Kung hindi ka magaling, lalong gusto ka ng Diyos na gamitin. Hindi nag-iintay ang Diyos na magagaling para gamitin niya. Ang gusto niyang gamitin, yung walang galing, pero naniniwala sa galing ni Lord. Mag-umpisa ka ngayon, kapatid. Mag-umpisa ka. Hindi mo kailangan maging pastor na katulad ko. No, hindi mo kailangan maging pastor. Gagamitin kayo ng Lord kung sino kayo. Ano man ang nakaraan mo. Yung mga may sakit dito, kapatid. Yung mga may sakit ngayon, ha? Alam mo ba na iniintay lang ng Lord na huwag mo angkinin yung sakit na yan. Maniwala ka, have faith in God. When you pray, pag sinabi mo sa bundok, aalis siya, have faith in God. Ibigay mo yun sa Diyos, yung bundok na yan. Yung mga sakit na yan, isurrender mo sa Panginoon. Gusto ng Diyos, ibalik yan sa demonyo. Galing sa demonyo yan, sakit na yan, ibabalik ng Diyos sa kanya yan. Kaya nilagay na po yan sa katawan ni Jesus sa cross of Calvary. Kaya ngayon po, sa natitira nating ilang minuto, gusto ko pong ulit, again, buksan po yung altar. Kasi anuman yung daladala mo, anuman yung bigat, anuman yung maliit. Alam niyo, kahit maliliit, basta matagal mong dinadala, mabigat po yan. Kahit maliit, basta matagal mong dinadala, mabibigat po yan. Kaya come on, punta po tayo sa harap and we will pray. Ano yung isusurrender mo sa Diyos? I believe you have little things that you want to surrender. Naniniwala po ako, may maliliit ka na dapat mong isurrender. Siguro yung wala kang tiwala sa sarili mo, surrender mo sa Diyos yun at magtiwala ka sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na gumawa ng malalaking bagay. Maraming tao gustong makita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Praise you, Jesus. Huwag po kayo manood. Wala akong palabas. Wala akong palabas na mangyayari ngayon. Huwag po kayo manood. I want you to pray. I want you to believe. I believe that God is here. Nandito po ang Holy Spirit. Yung kapangyarihan lang po niya ang kailangan natin. Hindi nyo kailangan si Pastor Rudy. Hindi nyo ako kailangan. Ang Diyos ang kailangan ninyo. At ang hinahanap ng Diyos sa inyo, you just have faith in God. Kaya nyo ba yon, mga kapatid? Have faith in God? Kaya nyo ba yon? At kung talagang naniniwala kayo sa Diyos, ang sabi ni Jesus, ano ba yung meron kang inaalagaan sa puso, ibigay mo na sa Panginoon. Yung inaalagaan mong kasalanan, ibigay mo na sa Lord. Baka meron ka diyang ginagawa na nakikita ng Diyos, ibigay mo yan, tatanggapin ng Diyos yan. May kapalit siya, may kapalit, kapangyarihan niya. Papagalingin ka niya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan na hindi kayang bayaran ng pera. Aayusin niya yung pamilya niyo. May narinig akong testimony. Kanina bago magsimula ang service, meron po tayong kasamahan dito sa Dulos. Matagal na silang magkahiwalay ng kanyang pamilya. Nag-away-away sila. Siya na lang mag-isa ngayon na nabubuhay. Iniwan siya ng asawa niya, iniwan siya ng mga anak niya. Nakakilala po siya sa Lord. Pumunta po siya rito sa Dulos. Kanina lang po ito, kanina lang. Nagkasundo na po sila ngayon na mag-ama. At tapos yung kanyang manugang na matagal nang hindi nagkakaanak. Matagal na. Nagpatawaran muna silang mag-ama. Ngayon po, nabalitaan niya kahapon or the other day, nagbuntis na po yung kanyang manugang. That's the power from God.
That's the power from God. Ano binalik niya sa Diyos? Nagpatawad. Nagpatawad. Nagsabi sila, patawarin mo ako. Merong ibinigay. Ngayon, kung kayo ayaw niyong ibigay yung nasa puso niyo, problema niyo na po yun. Hindi problema yun, hindi na rin problema ng Diyos yan. Sige, alagaan mo yung galit na yan, tingnan ko kung saan ka makakarating. Alagaan mo yung kasalanan, tingnan ko kung saan ka makakarating. Habang tumatagal, bumibigat kasi yan. Bumibigat, bumibigat, bumibigat. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng kagaangan, kapahingahan sa ating kaluluwa. Sabi ni Jesus, "Come to me, all of you are weary." Lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Hindi kay pastor, kay Jesus. Lumapit kayo kay Jesus. At bibigyan ko ng kapahingahan ang mga pagod ninyong kaluluwa. We will pray. Just believe. Mga kapatid, just believe. Lord, we believe. Yun lang po hinihingi ng Diyos sa inyo. Just believe. And we will pray for you. Lord, salamat po. Thank you. We just will need a touch. Lord, we are willing to surrender. Just surrender, kapatid. Surrender, ano man yung bagay na dapat i-surrender in Jesus' name. Bigyan mo ng kapahingahan yung kapatid ko. Lord, salamat po. Kapahingahan. Presence of God.
buhay po ng isang totoong Kristiyano ay nagsisimula sa pananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya at natatapos sa pananampalataya. From faith to faith. Yun po ang tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Kaya kung nag-decide po kayo ngayong umaga to put your trust in God, hindi po ngayon lang araw na yun. Ini-expect po ng Diyos that we will live by faith. Sabihin mo nga, live by faith. Yung habang nabubuhay, meron po kasi, hindi ho maganda yung natutuhan natin na nananampalataya ka lang once in a while. Hindi ho faith yung once in a while. Ang faith po ay, yan po yung ugali ng totoong Christian. Amen? Nabubuhay po tayo sa pananampalataya, humihinga po tayo sa pananampalataya, at nagkakaroon lang po tayo ng connection sa Diyos through faith. Amen. Kaya kayo po mga pinagaling ng Lord, yung mga inaayos po ang buhay, that's good. But God wants to do something greater than what you experience today. Naniniwala ba kayo na kung ano yung mabuting ginawa ng Diyos ngayon, hihigitan pa niya yan tomorrow? Yes, palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po kayong makontento. Alam niyo, ang Diyos po natin ay mabait na tatay. Ibig sabihin, ang tatay natin ay merong malalaking plano sa inyo. Kaya huwag po kayong makontento na pinagaling lang kayo sa sakit nyo. Alright? Meron lang siyang binigay na konti-konti. Ang tatay po natin may nakahanda pa po na mas malaki sa inyong kinabukasan. Ang sabi po ng Bible, kung ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin, ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Right? Tama naman po, logically speaking, right? Imagine, kung naibigay ng Diyos yung kanyang isang anak na si Jesus, ano yung hindi pa niya kayang ibigay sa inyo? God bless you. Pagpatain po kayo ng Panginoon. Balik na po tayo sa ating upuan. At bago po tayo mag-iwahiwalay, salamat sa Lord. So sa Sunday po, sabihin mo nga sa katabi mo, sa Sunday, 9 o'clock pa rin ang service natin. Sige, sabihin mo sa katabi mo, 9 o'clock. At bago po tayo mag-closing prayer, meron po tayong special guest. Siyempre, ang pinaka-special si Jesus po yon. Pero meron po tayo special guest. Siya po yung pumayag na magamit natin yung Malabon Sports Complex last Sunday. Alright. Sige po. At bigyan ko lang po ng sandali na time para bumati po sa ating anniversary si Mayora Jeannie Sandoval. At kasama niya po si Congressman. Alright. Magandang araw po sa ating lahat. Kay Pastor Rudy Fernandez, kay Pastora Angie. Talagang si Pastor Rudy ay artistahin eh. Rudy Fernandez. Hindi nangangampanya si Mayora, totoo po yun, totoo. Lahat naman po tayo dito ay magkakapiling dahil po sa ating Panginoong Diyos. Ako po ay labis na nagagalak na maging bahagi ng espesyal na okasyon na ito, ang unang taon ng Dulos for Christ Church sa bago at mas malaking lokasyon. Sabi ko nga po nais ko po kayong batiin ng happy first anniversary. At may you have more anniversaries to come. At lalo po sanang dumami ng dumami ang mga miyembro natin sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ito ay isang karangalan para sa akin na makasama kayong lahat ngayon. Mga kasapi ng Dulos for Christ Church at makapagbahagi ng aking mensahe sa mahalagang pagdiriwang na ito. Una, nais ko magpasalamat sa inyo lahat, sa inyong dedikasyon,
sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa ating komunidad. Sa mga nakaraang taon, ang iyong simbahan ay naging bukal ng pag-asa at pagmamahal para sa mga taga-Malabon, Navotas at mga kalapit bayan. Ang inyong mga pag-aalay at pagtutulungan ay nagpapakita ng halimbawa ng tunay na pagmamahal sa kapwa. Sa paglipas ng unang taon, sa bagong lokasyon, napakita nyo ang inyong determinasyon na magpatuloy sa paglilingkod. Ito ay hindi lamang tagumpay para sa inyo bilang isang simbahan, kundi pati na rin para sa buong komunidad na inyong pinagsisilbihan. Higit pa, ito rin ay isang pagkakataon upang magpasalamat sa inyong mga leader, mga kasapi, at mga volunteers na patuloy na nag-aambag ng kanilang oras, kakayahan at puso para sa mga gawaing pangsimbahan. Ngayong araw, narito tayo upang magkasama, hindi lang upang ipagdiwang ang nakaraan, kundi pati na rin para sa pagtingin sa hinaharap. Ang ating komunidad ay patuloy na nangangailangan ng ating mga pag-alay at pagmamahal. Hinihikay ko kayong patuloy na maging inspirasyon sa bawat isa at sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. Sa tulong ng Panginoong Diyos at sa ating sama-samang pagkilos, maabot natin ang mas mataas na mga layunin para sa ating lungsod at para sa ating mga pamilya. Dahil Family Day po ngayon, di po ba? Huwag tayong titigil sa paglilingkod at pag-aalay ng oras at pagmamahal. Sa ngalan ng ating Diyos, patuloy tayo maging liwanag sa madilim na mundo at tagapagdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Mabuhay ang Dulos for Christ Church. Mabuhay po ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin. Tayo po ay narito, nagsisilbi, una para sa Panginoong Diyos, para sa ating bayan, at para po sa ating pamilya. Sa muli, ako ay nagpapasalamat. Happy anniversary. Happy na anniversary pa. Lahat po ng pagsisilbi natin ay alay po natin sa Panginoong Diyos. Lalo po sanang tumibay ang ating pananampalataya, ang ating pagmamahal sa Panginoon, dahil yun po ay reflection din po ng ating pagmamahal sa ating kapwa, ang pakikipagtulungan. Dahil tayo po ay nilagay dito sa mundo, hindi lang po para sa ating sarili, sa ating pamilya, kundi para sa ating mga kapwa. Isiwalat po natin ang magandang pananalita ng ating Panginoon sa ating pong mga kasama. Hindi lang po dito sa Malabon, kundi na rin po sa ating bayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pagpe-pray, bago po natin payagang umalis si Mayor, ay pag-pray po natin. Okay. Kasama si Congressman Ricky Sandoval. Opo. Samahan niyo po ako. Salamat po sa inyong Kung nandito po si Pastor Rudy Fernandez, nandiyan naman si Pastora Lorna Tolentino. Lorna. Ay, byuda na ho yung byuda na. Pastora Angie. Oh, Sige. ganun po ba? Bayaan nyo lang po na ipag-pray namin kayo. Sige po, itaas po natin yung ating mga kamay. Lord, naniniwala po kami sa kapangyarihan ng panalangin. At ang sabi ng Bible, saan man may dalawa o tatlo na nagtitipon sa iyong pangalan at anuman ang pagkaisahan namin ay pagkakaisahan sa langit. Mahigit po kami tatlo rito, Lord. Kaya bayaan mo itong mga servants mo dito sa Malabon, ay bigyan mo ng dagdag na wisdom, lakas pa ng katawan, kalusugan, protection, provision, na lahat ng mabuti nilang adhikain para sa bayan namin, Lord, ay matupad po lahat yon sa pamamagitan ng tulong mo. At hindi lang po sila ang pasasalamatan namin, kundi ikaw, dahil ikaw ang pinagmumula ng totoong mabubuting bagay. Balutin mo po ang buo nilang pamilya, si Congressman Ricky, si Mayor Jenny, ang buo nilang sambahayan na habang naninilbihan sila sa lugar na ito, ay sasamahan mo sila. O protection, babalutin mo ng mga anghel mo every day of their lives. Wala kami pinapayagang masama na dumating sa kanila. At dahil sabi ng Bible, ipanalangin ang mga namumuno sa pamahalaan
Salamat po, hindi itong oras ng eleksyon. Tapos na, sila po ang pinili mo, Panginoon. Kaya yung mandate mo, yung anointing mo, ay hinihingi ko na ibaba mo po sa kanila. Na kahit ano po ang gagawin nila ay para sa kapakanan ng bayang ito, at ikaw, Panginoon, ay maitaas sa bayan ng Malabon. At kahit saan man sila pumunta, Lord, maaalala nila na ikaw ang dahilan kung bakit sila nasa kapangyarihan na pansamantala dito sa lupa. Bless them, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen.